Hello po mga mommies and daddies, no? Ngayon po ay papakita ko sa inyo yung aking mga luxury watch collection, no? So sa mga matatagal na pong nakakilala sa akin, di po ako mangolekta ng mga gold na colorway ng mga sapatos gaya niyan, no? At sa ngayon po, hindi ko alam kung anong ihip ang pumunta sa akin at pangolekta naman ng mga relo ang nasa isip ko. Pero bago po simulan, baka may magsabi po dyan, bakit ang mahal naman ng collection mo? Pwede namang mga tigpa 500 na relo, o kaya pwede namang cellphone na lang, andun naman yung oras, no? Iba po kasi mahirap i-explain yung bagay na gusto mo, no? Yung hilig mo sa pangongolekta. Pero hindi ko po ginawa, no? Hindi natin to gagawin tong video vlog na to para magyabang, no? May kwento ko lang po sa inyo, 2015 ata, no, may vlog, may artista ako na napanood na nag-vlog ng kanyang watch collections at doon na-inspire ako na sabi ko one day makakabili rin ako niyan. At sana hindi man ako maka-inspire ng lahat, iilan sa inyo makapagsabi rin na oy, one day magkakaganyan din ako, no? Kapag stable na yung lahat. Kapag stable na yung family ko, stable yung income, bibili rin ako ng mga bagay na gusto ko. Simulan na po natin, no? Okay? So ito po ang pinakauna kong relo, no? Nabili ko ito nung pandemic days 2020. Yan, ito. Ang Tag Heuer na Calibre 5 Aqua Racer. Yan. Brand new price po nito ay parang kung tama yung pagkakaalala ko is 110,000, no? Pero binili ko to sa halagang parang 60,000 na lang kasi second hand ko siya nabili. So ito po, sobrang special sa akin ang relo na to kasi syempre, unang relo ko na may presyo, di ba? Mapapansin nyo, may isang gas-gas kasi talagang in everyday ko to at ito lang yung nag-iisang relo ko ng mga panahon na yun. Na sa loob ng 3 years, ito lang yung naging relo ko. Next, ang isa sa aking pinaka-paboritong relo, Rolex Submariner Black. Second hand ko rin po ito nabili, no? Kasi ang hirap po kahit sino po kanino po kayo magtanong, sobrang hirap po kumuha ng brand new na Rolex. Karoon ka ng slot at dumating yung unit mo ng 1 year. Kadalasan 2 years bago dumating, no? So kung sa mga hindi nakapaghintay, bumibili na lang kami sa mga second hand na nagbebenta sa mga tiwalang seller din, no? Ito yung isa sa talagang pangarap kong relo nung bata pa lang ako. Ito po yung sinusuot ko kapag may mga event kami na nila Mami Diaries. Ito kadalasan yung suot ko sa mga big event. Siyempre, ang pagsusuot ng relo para sa akin po ay importante kasi kumbaga parang nagpapaalala to sa akin na dati hindi ko naman maisip na nakakabili ako nito pero ngayon meron na. Sarap lang sa feeling. So ito naman yung next na bagong bili ko po at talagang pinag-isipan kong mabuti. Isipang mabuti, pinaalam ko kay Mrs. kung okay lang bumili pa ako ng isa pa. No, kasi sobrang ganda. Ito pong Rolex Oyster Perpetual 41mm green. Ang ganda ng pagka-green niya. Actually, last year ko pa po talaga tinitingnan tong relo na to. Sobrang classic. Ang ganda niya. Tingnan, ang ganda ng pagka-green niya. Nasa 580k. Second hand ko binili. No? Kasi sobrang ganda niya, no? Sobrang classic. At madaming reviews nito sa internet. Ang boring tingnan. Pinaka-simple tingnan na Rolex. Pero para sa akin, napaka-classic niya tingnan. Sobrang sexy kung titingnan niyo yung mga sides. Yung pagiging shiny. Parang ang simple niya tingnan pero striking. Kaya isa to sa paborito ko talaga, grabe. Itong tatlong relo ko po na ito ay talagang pag tinitingnan ko sila minsan, parang ang saya lang sa feeling, no? Na sa tuwing suot ko po itong mga ito, parang nagpapaalala sa akin kung gaano ka-importante yung oras. Unang-una yun, no? Sobrang importante po kasi sa akin talaga ng oras. At ayokong sinasayang yung oras ko sa mga tampuhan, sa mga away. Kaya yun yung nagre-remind sa akin. May kamahalan tong mga ito pero wala yun talaga The more na ganito sila, mas lalo kong naiisip na kung gaano ka-importante yung oras, no? Kasi kung hindi nyo naman may tatanong, siyempre may mga pinag-investan din po tayo, may mga negosyo din tayo bukod sa pag-vlog, no? Masarap din sa feeling na pinag-ipunan. Minili ko po ito nang may paalam kay Mrs. Huwag po kayong bibili ng bagay na alam nyo kinabukasan, di ba? Ubus na yung ipon, no? Make sure na pag bibili kayo ng mga bagay na gusto nyo na may kamahalan, talagang stable lahat, no? Talagang may extra budget. Siyempre, pangit naman na bumili ka ng mamahaling sasakyan o kaya mamahaling relo, tapos kinabukasan wala ka na ba makain, di ba? At sana po sa lahat po ng nanonood ngayon, no? Sana po ay mabless din po kayo ng ating Panginoon ng katatagan, no? Na sa lahat ng mga pinagdaraanan ngayon na malampasan niyo po at one day po ay gumising kayo ng stable na lahat at the same time blessing po kayo sa ibang tao, no? At syempre, unahan ko na rin po kayo, no? Baka may magsabi na at mag-comment na naman yan, mahal naman ang binili mo, sana tinulong mo na lang sa ibang tao.
May mga ganun ho kasing comment sa mga nakikita kong post, no? Huwag po kayo mag-alala. Every week po, may pinapanalo kami dito sa Daddy Diaries. Nagpapamigay ako every week. Cash man yan, o kaya mga, kung ano, mga appliances, o kaya gamit pang bata stroller. Baka lang may mga ganung klaseng comment lang ako makita dyan. So yun po, tandaan nyo po, kapag one day, umaapaw yung blessing ninyo, bilhin nyo yung gusto nyo, at pag umaapaw, i-share mo rin sa iba para, di ba? Share your blessing. So maraming salamat po sa lahat po nanood. Thank you. Bye.